Okay lang naman po. Anong grade ka na? Grade 8 po. So ngayon, nakatira ka kasama ng iyong tiyo. Ano ba tawag mo sa kanya? Papa Tiyo o po. papa? Papa. Papa. Laki ka sa papa mo, no? Tsaka lola? Yes. O, kailan namatay yung lola mo? Last June lang po. Si papa mo at ikaw, one house lang kayo kasama ng lola mo? Hindi po. Doon po sa loob ng gate po namin. Dalawang magkahiwalay na bahay, parang ganon. Pero lagi mo din nakikita si lola kasi isang gate lang naman, no? Apo. Pagkamatay ni lola, nalaman mo na may mama ka pala na iba. Opo. Pagkatapos nun, kinuha ka ba ng mama mo? Niniwan niya po ako kay Mama Aileen nung tapos nung living po ni Lola po. Okay. Tapos umuwi na po si Mama Daisy dun sa Pangasinan po. Dun po ako tumira ng 3 weeks. Tapos medyo hindi ko po nagustuhan yung pagtira ko dun kasi parang super irita niya sa akin, ganun po. May mga anak din siyang iba? Wala po. Bago nung sinabihan ko si Papa na pumunta dito sa Manila, nag-away po kami ni Mama Aileen. Kasi nga na bad trip po siya sa akin, hindi ko alam kung bakit. Ang sabi po niya that time sa akin, umalis ka na, tawagin mo na Papa mo, kunin ka nila dito. So, tinawagan mo papa mo? Hindi po. Nag-sorry po ako sa kanya kasi ayaw ko pa umalis doon kasi respeto po sa kanya. Pagkatapos, anong kasunod na nangyari? Nung umaga po noon, pumunta po si Papa sa school namin. Kinamusta po niya ako. Tinapat ko na po yung nangyari kasi hindi ko kaya eh. Sabi ko po sa kanya, Pap, pagpunta ka po Manila, sama po ako sa iyo. Mas gusto ko po doon kaysa dito, sabi ko po. Tapos sabi niya, sige ayusin natin yung requirements mo, doon ka na lang sa Manila mag-aaral, sabi niya. So ako naman, super saya ko noon, nagtatatalon po ako. Nakalipat ka na? And masaya ka ngayon? Apo. Wala kang problema sa papa mo? Wala naman po. Kung ano lang masusunod, yun lang gusto mo sa kanya? Apo. Gusto lang naman namin kung ano yung naiisip mo, ano yung nararamdaman mo. So, kausapin ko sila para lang gusto namin talaga na nasa maayos ka. Apo. Sige, thank you very much. Thank you rin. Sige. So, nandito ngayon tayo sa Case to Face at kasama natin si Rael at ang kanyang kapatid na si Erica. At nandito naman sa kabila si Daisy at ang kasama niya ay ang kanyang asawa na si Anselmo. Ang dahilan na nandito tayo ay dahil sa anak ni Daisy. Biologically, kayo ang tito, di ba? Kasi ang totoong nanay niya ay si Daisy. Tama. Ngayon, gusto mo nang kunin, di ba? Kung alam mo naman na ang anak mo ay laki sa nanay, at yung kapatid mo, malaking bahagi ng kanyang pagpapalaki, papa pa ang tawag. Bakit napakalakas ng mo na, kunin mo na? Ate, kasi yung mama ko naman, yung usapan namin na habang nabubuhay pa siya, alagaan niya. Pero pag namatay na, kukunin ko na on tempo na kukunin ko kasi mother. Naiisip mo ba yun na mawawala sa anak mo yung tinuturing niyang tatay? Hindi ko naman ipagkakait po sa kanya. Pero gusto mo sa'yo na lumaki? Okay. May ko naman yung pagkukulang ko sa anak ko. Pero alam mo ngayon, nung kinausap namin si Ana, gusto niya magstay sa kapatid mo. Ayaw kong tumira sa kanya. Ayaw ko talaga. Kung alam ko lang, madam, na siyang mag-aalaga, hindi ko yan ibibigay, madam. Pero ibig sabihin, sa loob ng 14 na taon, hindi mo alam o ang ibig mo sabihin, nagsisinungaling siya na Hindi. siya ang nagpalaki? Hindi Ano ba kasi, talaga? Mama ko kasi yung kinausap ko. Yun, mama ko ang pinagkatiwalaan ko na mag-aalaga yung anak ko. So bilang isang nanay, ramdam kita. Pero kung totoong siya ang nagpalaki, ramdam ko din siya bilang isang magulang. Pero ang sinasabi niya is gusto niyang manatili sa kanyang tiyo. Yun ang sinabi niya, di ba? Huwag kang magagalit sa anak mo. I hope huwag kang magalit. Pero ang sabi kasi ng batas, syempre number 1, ang bata, pinapalaki dapat ng magulang. Kayo yon. Pero yun nga, kayo naman mismo ang pumayag. At common po yan sa Pilipinas na nagpapalaki ibang miyembro ng pamilya. Basta nasa magandang kalagayan ng bata, wala naman magmamasama nun. Kung ilalaban nyo yung karapatan nyo
at may karapatan talaga ang tunay na magulang na sa kanyang poder lumaki ang bata. Ang tanong ng batas sa inyo, ang tanong ng huwes sa inyo, social worker, is, unang-una, bakit nyo pinayagan? Sabi mo nga, dahil ang pagkakaintindi mo, Lola, walang masama doon. At anong klaseng pagsuporta, I don't mean yung financial lang, di ba? Opo. Pero anong klaseng suporta ang naibigay nyo habang lumalaki yun? Hindi nga lang financial, yung moral, yung pagmamahal, ano yung nabigay nyo. Ito yung pinaka-importante. Ano ang pinaka-mabuti para sa bata? Sa English, what is the best interest of the child? Yun talaga ang titingnan. Social worker, usually yan, at kung magkakasundo kayo dun sa desisyon ng social worker, tapos na. Pag hindi, sa huwes talaga. So dahil nga po, Daisy, kayo yung nanay ng bata, nasa inyo po talaga yung parental authority and obligation na alagaan yung bata. So dahil ipinasa nyo sa iba, in a way, tinuturin din po kasi ng batas na krimen yung abandonment of child. Although, sabi niyo naman po, kinakausap niyo siya, binibisita niyo siya. Pero kasi ngayon po, magmamate na rin dahil 14 years na ang nakalipas at ngayon bigla niyong gustong kunin yung bata. Konsiderasyon na rin po ng ating korte at ng ating social worker na naiwan niyo siya ng 14 years at iba ang kanyang kinilalang tatay, which is si Rael nga po. Pinapahalagahan ng batas ang actual custodian o kung sino ba yung kinikilalang tatay ng bata dahil ito yung kanyang normal. So, yung best interest ng child, ano ba yung kinalakihan niya? Kasi syempre hindi madali para sa isang bata na buwagin o na ibahin yung kanyang kinilalang tatay, kinilalang magulang. So, pinoprotektahan din ng batas yung karapatan ni Rael bilang kinikilalang tatay. Liwanagin ko lang, no, kasi may nabanggit kang ang abandonment kinikilalang krimen. Pero siguro naman kung sa kanyang pag-iisip nasa maayos na kalagayan, katulad ng nanay naman, hindi naman siguro krimen yon, di ba? In general lang, kunyari, bigla mong iniwan, di ba? I think ang point ni Attorney Sari, magagamit yon against you in the sense na kung maayos yung bata sa loob ng 14 years, hindi na dapat ibalik sa'yo kasi nga, 14 years mong pinabayaan. Pero yun nga, ang laban naman niya is sa paniniwala niya kay nanay. Yes po, Ate Pia. Diba? At wala na nga si nanay. So, social worker ho talaga ang kailangan mag-interview sa inyo. Dapat bang manatili siya sa poder ninyo o maibalik sa nanay? Nanay, of course, pag below 7, talagang nanay na nanay yan unless talagang may masamang ginagawa yung nanay sa bata. But she's already 14. Pero sa akin din, ma'am, kapag pumupunta ako sa Ilocos, Papa, pwede mo na bang ako iuwi? Sabi ko pa sa kanya, ma'am, hindi ka muna pwedeng umuwi, Nagkwento sa akin dahil yung bata nandito pa. pa si mama. Kung gusto mong umuwi doon, ikaw nang kusang pumunta sa bahay. Kung may kailangan ka, magsabi ka. Ngayon, ma'am, lumaki na itong bata, gusto niyang pumunta sa Pangasinan. Sabi niya pa, bakit hindi niyo pa ako iuwi? Nung grade 6 siguro yun. Kuya Anselmo, pero ang nagiging problema ata nitong huli ay iniwan nyo rin siya kay Mama Eileen. Doon siya nagkakaroon ng problema. Hindi po totoo. Sige. Oo, yun yung kwento niya po sa amin. Opo. Parang kinuha mo siya pero hindi naman siya sa Pangasinan dinala. Kasi kung di rin po ako nagkakamali, si Rael, wala naman siyang problema na ibalik si Ana sa inyo. Opo. Gusto lang niya meron siyang oras na mabibisita niya, Opo. maisasama niya minsan. Opo. Tama po ba, Kuya Rael? Sige, parang may gusto Sagutin kang ko yung idagdag. sinabi mo, ma'am. Pinunta ko kay ate kasi nag-aaral. Ayaw ko naman po na masira po yung So ano may niya purpose doon. ka. Pero Sabi ko sa kanya na pagkatapos niya, iuwi kita sa Pangasinan, doon ka na lang po mag-aral. Kung ituloy na niya ka- sa Pangasinan, papayag ba kayo kung gusto na niya kasama ka? Opo. hindi naman lumipat Opo. ng school Opo. Naayos mo kahit kami mismo tumulong para makalipat siya. Pero hindi ko naman po ipagkakait po sa kanya. O, yun naman pala eh. Bibisita sa poder nyo, Okay. walang problema. Kasi dalaga na rin yung anak mo eh. Diba? Bilang isang nanay, naintindihan ko yon. Sinasabi nila na pinoprovide nila yung pangangailangan. Questionable sa amin yun. Kasi pag umuwi si kuya, lahat ng pangangailangan sa school, pinoprovide namin yun. Oo. Including the And uniform. I get it. Oo. Kasi- pag pinapabaunan mo din Yes sila po, ng lahat ng school supplies niya, kumpleto yan. Mula sapatos, medyas, lahat. Yeah. So yun yung ginagawa namin kasi yun yung tulong na namin sa kanya. Oo. So, alam ng bata yun. So siya yung nagsabi sa father niya na gusto niya mag-aral dito sa Manila. It is consistent that both of you are supporting. Ang hirap din naman ng manghatak ng bata na ayaw. 14 years old, may edad na rin kasi.
So kailangan ko talaga ng social worker, child psychologist na tutulong sa sitwasyon ninyo. You have the right to be with her, pero kailangan mo din ligawan yung anak mo eh. Pwede na lang na doon na lang kay Ate Aileen tumira. Yun naman naging nanay niya sa papel. Ayaw nga ng bata. Wala akong karapatan na hatakin ng bata. Kahit sino sa inyo, hindi kayo pwede pumunta sa barangay o kay Pia Cayetano, kay Kuya Alan, ipadampot yung bata ng gano'n. Hindi pwede yun kung ayaw. Ngayon, kung tingin nyo nasa peligro yung bata, dire-diretso na tayo ngayon sa presinto. Kasi pulis lang ang pwedeng gumawa nun. At kahit si pulis, ang pagkakaintindi ko sa kanya, dahil involved ang bata, tatawag din ng social worker yon, di ba? Yung Women's and Children's Desk ang kailangan humawak. Kausapin nyo na ang anak nyo. Yan ang importante. Decide and talk to her as a parent. Kung ano yung kailangan na ibigay nyo na support, konsiderasyon, pasensya, kasi hindi nga lumaki sa inyo. So kung ang bata hindi natin masabi. May tampo. Di ba may ganun na may tampo na, bakit ba ako binigay doon? Sabi mo nga, sinabi sa'yo nung lumalaki siya, bakit hindi nyo pa ako kunin? Ang hirap para sa isang batang intindihin yon. Ang gusto ko lang may kasamang lawyer para nag-guide lang ng discussion. So thank you para sa tiwala nyo, and I pray talaga for the best interest, masolve po natin to. Thank you, ma'am. Wala po. Dinala ng Team CIA with BA si alias Ana sa isang psychometrician na nagsabing normal naman ang resulta ng lahat ng screening sa bata. Dinirefer din ng programa ang kaso sa isang social welfare officer. Si Ana po, ongoing po siya, nag-undergo ng initial assessment with our psychometrician. And then after assessment, kung ano po yung recommendation po ng aming psychometrician, ito po yung mga interventions po na aming gagawin. Ang aming opisina po ay magpe-prepare ng referral letter para dun sa Villasis, Pangasinan para po mag-schedule po ng family dialogue. I-invite po natin yung kanyang biological parents po para sa pag-uusap po dito sa Quezon City. Habang inaantay po natin yung dialogue po na yon, si Ana po ay magkakaroon ng regular psychoeducation sa aming psychometrician and counseling po sa aming social worker. Pagkatapos namin po magkausap dito sa counseling para magkasundo-sundo na rin, para matapos na rin po itong problema na ito. Maraming salamat po, Ate Pia, sa binigay mong advice po sa amin. Hindi ko po ito makalimutan po. Salamat po, Ate Pia.